Oh, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, mayroong komento din itong si former spokesperson Barry Gutierrez. Kasi diba, itong si Vice President Sara Duterte ay binati, diba, ang China sa darating na celebration ng Chinese New Year. Which is, para sa akin, kung ako yung tatanungin, sabi ko, bakit taon-taon na lang? Diba, nakakapagtaka, taon-taon na lang na bumabati itong si Vice President Sara Duterte while yung ating mga seamen, diba? Coast Guard, mga Navy natin, araw-araw na nagsasuffer, araw-araw na nakikipaglaban sa ating exclusive economic zone. Diba dapat sana malinaw yung stance ni Vice President Sara Duterte na pro-Filipino siya. Although, okay, sige, happy kami na binati mo ng celebration ng Chinese New Year itong China. Pero dapat sana, 'di ba, mas more transparent ka sana kung ano yung stance mo. Kasi we expect na babatikusin mo yung ginagawa ng China sa ating exclusive economic zone. Dapat kino-call out mo yan eh. Pangalawa, yung harassment, pambubuli sa ating mga fisher folks. 'Di ba? Lalo na dito sa ating BFAR. 'Di ba? Lalo na din sa mga scientist, sa mga nagre-resupply lang ng mission doon sa ating teritoryo. 'Di ba dapat sana kino-call out mo 'yan? Pero bakit parang tila baga ikaw ay nakamaskara? Nakapiring, bulag ka. Hindi mo nakikita 'yon. Diba yung ginagawa nilang illegal encroachment? Diba? Sa loob ng ating exclusive economic zone. Yung mga activities na illegal. Diba dapat sana kino-call out mo yun, VP Sara? Pero bakit naman ganun? Diba? So ngayon, kaya nga sabi ko sa inyo, itong si Barry Gutierrez, may napansin. Sabi niya, basta talaga China, laging present si ma'am. Yan yung sabi ni Barry Gutierrez. VP Sara always present for China. Yan yung notes ni Barry Gutierrez. Okay, basahin natin ha. Lawyer Barry Gutierrez could not help but notice how Vice President Sara Duterte is always present for China. Gutierrez made the observation after Duterte gave a video message during a Chinese New Year event hosted by Chinese Embassy. So, tapos na palang Chinese New Year. Sorry. Kala ko, nag-Chinese New Year na ba? Hindi ko alam eh. Sabi dito, in her video message, Duterte noted that the Philippines and China are celebrating 50th anniversary of their diplomatic relation this year. Wala namang problema kung batiin niya ang China. Pero yung may insertion siya na parang siya ay nagpapakita at malinaw yung kanyang notes, yung stands, yung tono ng ating Vice Presidente na mukhang align siya dito sa China, parang ang pangit pakinggan. Nakakababoy. Actually, mga minamahal, isang isang malaking kasuklaman yan na makita natin from the highest government official ng bansang Pilipinas, babatiin ang China habang tayo'y binubuli, habang tayo'y kinukupal sa sarili nating exclusive economic zone. Di ba parang ang sakit isipin? Diba? Sabi pa dito, she also said the two nations have sought to enrich their ties on the basis of sovereign equality. She further called for cooperation to address common challenges amid escalating tension in the West Philippine Sea. A truly friend of China. Imagine, no? Diba, malaking kahiyan to. Mga minamahal. Imagine yung kanyang yung kanyang message, hindi niyo makikita ang pagiging vocal niya sa Pilipinas. Walang transparency kung ano yung gusto niyang iparating na mensahe. Like kung kumakampi ba siya sa China, hindi ko magets kung ano yung gustong direction na gustong ma-achieve ni Vice President Sara Duterte. Imagine niyo na lang siya yung maging presidente natin. Baka malay natin, hindi natin alam, nakabenta na tayo sa China. Yung China, tuso yan. Napaka-wise niyan.
Inindyan nga yung ama niyan sa railways na project nila ni Digong. Inindyan ng China itong si Duterte. 'Di ba? Tapos, ngayon, napaghalataan. Manchurian ba? Manchurian candidate? Itong si BP Sara Duterte? Kasi every year na lang Every year na lang po mga minamahal, meron siya pagbati sa China. Anong trip nito sa buhay? 'Di ba? Ang saya mo na binabati ang China habang yung araw ng kalayaan, hindi mo man lang inisip yun kung bakit meron tayong sineselebrate ng araw ng kalayaan na nakalaya tayo sa mga taong, mahilig mangangkin ng teritoryo, sa manlulupig, sa mananakop. Diba? Imagine mo na lang yan, BP Sara. Masyado kang oportunista at ganid. Grabe. Hindi ko talaga lubos maisip mga minamahal na umabot na tayo sa punto na, well, kung sa bagay, malapit yung election, they need funds. So, if sumipsip sa China, maybe baka may pagkakataon na pagbigyan sila sa kanilang hiling. 'Di ba? So, sa tingin niyo ba mga minamahal, Manchurian candidate itong si Sara Duterte? May nag-comment dito, sabi dito, I am all for celebrating diversity, but something feels off about the whole PH-China cooperation angle. Sara Duterte salot, we need Duterte to explain what's really happening behind scenes. Transparency, please. Di ba, madami mga Pilipino ang gustong humingi ng transparency kasi, di ba, international issues din naman kasi yung West Philippine Sea. Dati sa Russian and Ukraine war, may mensahe ka. Sa Israel and Hamas war, may mensahe ka. Pero sa West Philippine Sea, di ba international issue din yung West Philippine Sea? Bakit hindi ka makapagsalita? Bakit tahimik ka? Di ba? Dapat sana pinag-iisipan mo, BP Sara, yung lumalabas sa bibig mo. At ikaw lang din yung katangi-tanging naging vice-presidente na walang pakialam sa issue ng sovereignty. Kasi itong si Jojo Mar Binay, if you will remember mga minamahal nagsalita, si Binay, si Leni Robredo nagsalita din, pagkukundi na sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Imagine, panahon ni Pinoy, merong standoff na nangyari, di ba? Lahat tayo gusto natin na hindi tayo babuyin, maging mapayapa tayo, kaso pumasok sa eksena ng China. So, kinundi na. Hindi lang si Jojo Mar Binay, si VP Leni, kinundi na. Pero yung hindi ko matanggap dito, si BP Sara, bakit tahimik? Bakit gano'n naman po, Vice President? Bakit no comment? 'Di ba? Tapos sasabihin mo na, hindi ko naman trabaho yung foreign policy na yun, trabaho naman yan ng presidente. Hindi kahit pa. Naging Department of Foreign Affairs Secretary ka, wala kang comment? 'Di ba? Nakakaloka. So, para saan pa? Yung pagiging, tama ba, mga minamahal na naging Department of Foreign Affairs Secretary siya? Hindi, ang alam ko, parang may natanggal din siya, maliban sa DepEd. Natanggal din siya sa, sa National Defense ba? I don't know, nakalimutan ko. Basta may position din siya doon, natanggal din siya. So, para saan pa yung position mo na yun before kung hindi mo mapanindigan? At hindi di porket trabaho ng Department of Foreign Affairs, 'di ba, ng secretary ang sagutin yung issue na to, ay hindi ka na makikianib sa atin, hindi ka na magsasalita. Kasi binabrand mo yung sarili mo as a maka-China, which is pangit yun. Pangungupal yun, malinaw na pangungupal yun, Vice President. Ano ka ba? Nakakaloka. Tapos hingi ng calling ng ng demokrasya. Lakas mong mag-call out ng demokrasya pero sa issue ng West Philippine Sea, tahimik ka. 'Di ba? Mio naman. Ito nakakaloka At nakakainis. Sa kahit anong bagay meron kang comment sa West Philippine Sea, tahimik ka, pati sa accountability and transparency, may allergies ka. 'Di ba? Dati naalala ko yung message niya kay Kibuloy kasi parang pandarahas daw yung ginagawa ng
ng administrasyon, pandarahas daw kay Kibuloy yung ginagawa ng administrasyon. Pero yung pandarahas sa West Philippine Sea, di ma-call out, yan ang hirap eh. Diba yung sinilbihan ng warrant of arrest itong si Kibuloy, ang sabi ni Sara Duterte, ano yan? Pandarahas yan. Pero yung pandarahas na ginagawa ng China sa West Philippine Sea, tahimik ka? Sure ka ba dyan, BP? Kakahiya naman yan. Alright. Diba? Hina ng comprehension ng ating BP, no? Gusto lagi nasasabon siya. Anyway, mga minamahal, yun po. Pengi lang ako ng comments, likes, and share. At wag niyong kalilimutan na mag-subscribe dito sa ating munting channel para nang nakakatulong po kayo sa ating paglago ng algorithm. It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.